Wala ho tayong mahabang pag-uusapan ngayon mga ka-reaction update PH. Dito nga ho, magbibigay lang ho tayo ng opinion, reaction dito nga sa sinabi ho ni Greco Belhica o former PACC. Dito kasi mga ka-update, patuloy ho yung panggigipit ng admin ni Marcos Jr. sa mga witness, sa lahat ho ng antay sa mga dyan po sa korupsyon na nangyari. Basahin ho natin ang naging pahayag niya. Ibang klase ang investigasyon ngayon. Yung witnesses na ang iniipit. Imbis na kasuhan ng formal at arestuhin yung mga tinuturo, pinapagtakpan pa ang mga amo. Isipin ho ninyo, pati ho si Kong Dante Marcoleta, iniipit ho nila na peke yung notaryo ni Gutesa. Diba? Kaya mga ka-update, ano po ba yung expect natin sa admin ni Marcos Jr.? Bagong Pilipinas? Oo, nagbago ho yung Pilipinas nung siya yung nakaluklok. Isipin ho ninyo dati, napulbos yung mga adik. Yung krimen bumaba. Hindi naman po natin sabing na zero talaga yung mga adik. Sinasabi lang ho natin dyan na bumaba yung ano ho nila, yung percentage. Hindi man ho naubos lahat sa panunungkulan ni Pangulong Duterte. Marami naman ho nagbago, marami ho natakot noong siya ho, yung namuno. Pero ngayon mga ka-update, naglipahan na ho. Sunod-sunod kahit saan ho tayo magpunta ngayon. Marami hong alam nyo na, bangag. Tapos ngayon iniipit nila itong mga witnesses, si Gutesa, kakasuhan, si Senator Marcoleta gusto rin hong sampahan ng kaso dahil ho sa peking notary daw. Ano bang pakialam ng tao kung peke yung pagpirma? Ang importante, nagsalita ho yan dyan. Nagsalita ho siya na dinadalhan ho nila ng pera si Martin Romualdez, si Saldico, tsaka dyan sa Iguado, sa may Malacanang. Diba? Yun lang naman po yung importante, nagsalita ho yung isang marino. Kaya mga ka-update, rektahin na ho natin ito. Dahil nga, ayan, bend the law pa more, sabi ni Going Abject. Okay? Marami tayong pag-uusapan. So, kung matatandaan ninyo, ay ipinakita ko sa inyo yung mga dokumento, kasi, ayan, actually, tinranscribe ko. Pero papakita ko muna isa-isa. By the way, bago tayo mag-emote, okay? Bago ko sagutin ko muna si Erich Sylvester, wala pa akong kayamanan. Okay? Kaya fake news siya, yun yung katotohanan. Si Erich Sylvester ay may naka-record ng 1.7 million US dollars na property. Ito kaya ibenta mo? Cash mo pa binenta, oh? Ay, binili. Ayan, oh. Nakita niyo yan? Nilabas na natin to dati. Alright? Binili nila ng cash. Ito, ipaliwanag mo, kaya dapat talaga imbestigahan yan si Erich Sylvester para makita natin kung paano magpilipit ang kanyang dila sa kasinungalingan. So mga kababayan, okay, nung January, kaya galit na galit sa akin, ay ipinakita ko itong, ito, pakita natin. Pakita natin kasi sinend ko kay Toto Kausing. Kay Toto ba? Okay. So ito yung mga dokumento. Okay? Alright, ito yung mga dokumento sa email ha. Ito yung mga sinend ko kay Toto. Ayan oh. Ito 'yon. Pero hindi natin ito papakita kasi itong mga dokumentong ito ito yung galing sa Congress. Ito yan oh, itong mga ano na yan. History ni Erich Sylvester. Although tinranscribe ko na yan, mga kababayan. Okay? Mahilig daw talaga mag-bend the law, sabi ni Lynn Arcoba, itong si Erich Sylvester. So mga kababayan, kung natatandaan ninyo, kung bakit nagkaletse-letse ang buhay ni Erich Sylvester. So nung May 30, okay? Nung May 30, 2022, kahit i-google nyo yan, mga kababayan, si Erich Sylvester ay in-announce ni Bangag Jr. na maging DSWD secretary, di ba? May 30, tignan natin dito, DSWD, okay, DSWD, Erwin Tulfo. Okay, Erwin, okay, Tulfo, appointment. Okay, tignan natin ito. DSWD. Okay, doc. Okay, here we go. Ayan, Erwin Tulfo. Tignan nyo ABS-CBN.
Pakita lang natin, para masundan nyo yung timeline. Okay, dyan yan nakita nyo. Okay, Erwin Tulfo to head DSWD under Marcos Jr. administration. So, published May 30, 2022. Okay, para masundan nyo yung timeline, di ba hindi pa nakaupo si Bangag dyan? Okay, hindi pa nakaupo si Bangag dyan. June 30th yung inauguration. Di ba? Which is nandoon ako noong 2022. So, dati, pinupuri-puri pa ako ni Eric Silvestre, nagko-comment pa yan sa akin nun sa previous Facebook page natin, yung pina-take down ng mga hinayupak na bangag. So, anyway, nung time na yon mga kababayan, May 30, 2022, di ba, in-appoint siya. Okay? Siyempre, nag-brainstorming siya ngayon. Ano kaya ang gagawin ni Eric Silvestre na nung time na mention, okay, yung time na binanggit ni Marcos Jr. na si Eric Silvestre ay maa-appoint na bilang isang DSW secretary, siya ay Amerikano pa. I mean, true fraudster, true Eric Silvestre. Isa-isahin po natin yan para maintindihan ninyo. Okay? Ito, tinranscribe natin ang mga eksena ni Eric Silvestre. Doon sa kanyang personal data, okay, na sinubmit niya sa Commission on Appointments, na ito nga pinakita ko kanina, pinakita ko na I believe dati sa inyo yon. So nakalagay dito na yung kanyang pangalan ay si Erwin Teshiba Tulfo. Okay, na ayon dito sa kanyang personal profile, siya ay 59 years old noong 2022, that was 2022, at siya ay ipinanganak sa Tacloban, Leyte, August 10, 1963. Alright, so yun nakalagay doon. Then ang kanyang civil status, married to former Rizalina Aquino to San Fernando City, Aquino of San Fernando City, Pampanga, a homemaker with whom he has 3 children. Yan yung mga civil status, na binigay niya sa Commission on Appointment. Ang sabi pa niya dito, hindi natin basa-basahin lahat ng mga sinulat niya ang mga sinubmit niya sa Commission on Appointments, which is nakuha nga natin from Congress. At ito nga yung ginamit ni Toto Kausing para i-file yung co-warrant of petition sa Senate Electoral Tribunal. Ngayon, mga kababayan, nakalagay dito, ang education niya is Bachelor of Science in Business Management, University of the East, nag-graduate siya ng 1996. Ang sabi nga niya dyan, bumalik siya after 11 years from the US, bumalik siya para tapusin yung kanyang kurso. Now, ngayon dito naman sa career niya na nakalagay dito, secretary, ayan, present position, 2022 to ang binabasa ko, Secretary Department of Social Welfare, DSWD, in Batasan, in Barangay Constitution Hills, okay? Now, nakasulat dito yung past possessions niya, hindi na masyado yung tungkol sa career niya bilang kolumnista. Wag na natin anuhin yan dahil alam nyo na yan. Then yung mga honors and award, di ba? Nakasulat kung ilan. Actually, nakasulat yung kanya mga ano dito, mga asawa, mga anak, ganyan-ganyan. So, tignan natin dito, investigation report. Sa investigation report, dito tayo magpo-focus. Okay? Sa investigation report, sinabi dito na yung kanyang income at net worth na sinubmit nga niya dun sa Commission on Appointment ay 160 million 423,685 in December 2018, umakyat sa 224,591,642 pesos. Okay? In December 2021, or net increase of 64 million. So ito yung hindi niya maipaliwanag na income niya na-accumulate niya for 3 years. Kasi mga pampalangga, balikan natin, dahil yung kanyang fiscal year or kanyang annual income na final niya, based on that
income, I mean asset, net worth, mga palangga, ang final niya ay 4 point something million lang. Okay? So, kaya nga sinabi dito sa dokumentong ito na hindi maipaliwanag yung pagtaas ng kanyang income ng 60 million pesos. Okay? 60 million pesos. Ngayon, ano ba yung mga nakasulat dito? Imagine mo, net worth niya yun as of December 2021. Meron pa siyang issue dito. Okay? Okay, nung 2021. Then yung net worth as of July 30, 2022, naging 211 million na lang. Sige, gumastos sa siguro sa, I don't know. Anyway, mga palangga. So yung ibang mga dokumento dito ay hindi na siya importante kasi magtututok na tayo dito ngayon. Titignan ko lang kung may mga importante pa ditong mga documents na kailangan ninyong maintindihan. Okay. Yung kanyang education, yan. Okay, then another issue sa kanya, ito nga actually ang final din sa kanya ni Toto Kausing at ni Attorney Tolentino nung election yata. Ayan, nung election, na convicted siya sa 4 counts of libel. Okay? Confirmed yan. Okay? Na 4 counts of libel siya. So kabila niyan, sinasabi na under Philippine jurisprudence, hindi daw ito crime of moral turpitude. Kaya siya ay nakatakbo nung nakaraang election. Then, nakalagay dito sa kanyang sinubmit na profile niya sa Commission on Appointment na nag-serve nga siya sa US Army. Okay? Noong citizenship question. Okay, dito. Served in US Army and held a US citizenship. Nakalagay dito 1988. Alright? Pero actually, ayun. Okay. Yeah, 1988. Ito yung nakalagay sa dokumento niya. Alright, tignan natin. Psychological and personal life. Ano yung sinabi niya dito? Mentally fit. Okay, hindi na to masyadong importante. Itong mga, ano na to, mga eksena na ito. Then, investigation report. On September 29, wag na to, hindi na to importante. Yung income, nabanggit na natin, hindi niya mapailiwanag na 60 million, na may gap yung kanyang income. Then, nakasulat dito yung 10 niyang anak. Okay, sa sa 4 na babae, kay Rizalina Aquino, kay Filipinas Zinggapan, kay Karen Padilla, at kay Vanessa Ira. So, yan yung nakasulat dito sa sinubmit niya sa Commission on Appointment, which is, hindi siya hindi siya na-appoint. Kumbaga, niligwak siya dahil nga sa mga gantong kadahilanan. So, mga kababayan, eto na ngayon ang issue. Okay? Sa kanyang citizenship. Okay? Sinasabi niya dito, sa documents, okay, na na-acquire niya, okay, na-acquire niya yung US citizenship. Okay, sinabi kasi dito, documents surface showing that Tulfo had acquired US citizenship and served in the US Army from 1988 to 1996. Alright? Kaya nga, mga kababayan, ito ay kaduda-duda kasi sinabi dito na-acquire niya yung US citizenship niya. Hindi niya kasi na-acquire actually. Okay? Ngayon, mga palangga, dahil sinabi niya sa kanyang testimonya dito, okay? At nakalagay dito sa ng embassy na nakuha ni Erich Sylvester ang kanyang US passport noong 1991. Okay? Noong 1991, mga kababayan, ay nakuha niya yung kanyang passport at okay? Yes. Okay, 1991. Ang sabi dito sa letter na ito, okay, yan natin ito. Mga palangga. Okay, so 1991, okay, 1991, nakuha niya yung kanyang passport as passport, US passport. 1991, then nag-renew siya after 10 years.
2001, then 2001, 2011. Okay? Tama ba? 2001, 2011. Okay, actually, it's here. Yes. Okay? Ito, hawak ko. So, doon sa record ng US passport, sa US passport niya, 1991 siya nag-apply. Okay? 1991, May 24, 1991. Okay? Then, renew niya every 10 years, October 2001. Then, after another 10 years, August 5, 2011. Okay? Yung pinaka-latest na napag-renew ng kanyang US passport is, October 6, 2021. So, ito ngayon yung pag-uusapan natin. So, sinabi niya doon, mga kababayan, kaya ito talaga, kung ito'y titignan, okay, itong warrant of petition na to, matatanggal siya talaga sa pwesto. Pag titignan natin, kasi sobrang fraudster ang ginawa niya. Hindi po siya nag-acquire ng passport. Hindi siya nag-take ng oath. Tandaan niyo to ha, para hindi kayo ma-confuse. Sinabi niya sa kanyang application sa Commission on Appointments na from 1988 to 1996, okay, nag-serve siya sa military. Hindi ka kasi makakaserve sa military kung hindi ka US citizen or permanent resident. Yun yung pagkakaalam ko. So, mga kababayan, hi, Channel 167, you're here. So, tingnan ninyo, para maliwanag, hindi po siya nag-acquire o hindi siya naturalized US citizen. Okay? Tandaan nyo. Kasi may ginamit siya na US passport noong 1991 nung nag-apply siya sa Hawaii. Kasi nagpanggap siya, mga kababayan, na siya ay ipinanganak sa Hawaii. Okay? So, pinanganak siya sa Hawaii, kaya siya noong 1991, binitbit niya yung birth certificate niya, okay, para makakuha siya nitong US passport na ito. Tandaan niyo, historically, ang Hawaii ay naging pang 50th state ng Amerika noong 1959. So, ina-analyze natin na nung time na yon, maraming hocus-focus doon kasi maraming mga Pilipino doon. Diba? Mag-usap tayo about history. Okay, marinig nga siya talaga mag-bend the law. Okay. So, tignan natin yung ginawa ni Erich Sylvester. So, sinabi niya 1988 to 1996, nag-serve siya sa military. Then, 1991, meron siyang US passport. Recorded yan. Ito yan. Galing to sa US Embassy. Ito yung binigay ko kay Toto Kausing. Okay. Kaya nga tinatanong natin, sino si Erich Sylvester na ginamit ni Erwin Tulfo, okay, para makakuha siya ng US passport. So hindi niya ni-renounce o itinakwil ang pagiging Pilipino niya. Tandaan ninyo. Kasi hindi siya naturalized Hindi siya naturalized. So lumalabas dun sa passport niya as application niya noong 1991 na siya si Erich Sylvester at ipinanganak sa Hawaii. So, kung babalikan natin ang history ng Hawaii, alam nyo ba kung bakit maraming Pilipino sa Hawaii, lalo na mga Ilocano? Hindi dahil kay Marcos. Noong 90s, okay, history ng konti tayo. Medyo trivia tayo ng konti. Okay? 15 sakada ang pumunta sa Hawaii pala na mula sa Ilocos Norte at sinundan ng iba't ibang mga sakada o tagagapas ng tubo, tagagapas ng pinya nung panahong iyon, 1906. Kaya pala umusbong ang maraming mga Pilipino, not because of Marcos. So alam niyo naman, nung mga panahong na yon, kaya itong mga sakada, ilagay niyo sa isip niyo, itong mga sakadang yon, hindi na kailangan ng US visa nung panahong 1906. Kasi under US colony tayo Also, Hawaii is under US colony. So, hindi na kailangan ng visa during the time. Kasi pareho tayong colony ng Amerika. So, birth certificate mo pa lang, kaya yung mga sakadang yun,
mabilis pumunta sa Hawaii nung panahon na yon. Tama? Yes, kahit basahin nyo yan. So, ganun pa man, mga palangga, ina-analyze ko to habang binabasa ko yung issue ni Erich Sylvester. So, naisip ko, ang dami mga Pilipino, dahil maraming mga Ilocano, syempre nakapag-build na sila ng community from 1906, then naging nung 1959, naging 50th state na nga, di ba? Tapos yung mga Pilipino doon, nung nag-apply na sila ng kanilang citizenship, di ba? Pinakita na lang siguro nila yung pinanganak yung mga anak nila or kung ano man, mga dokumento nila. So ngayon, ang naisip ko, during that time, nung 1988, nung nandoon si Erich, at nung 1991, na nakapagnakaw siya ng identity na Erich Sylvester, naisip ko, sino kaya, may ginorgor kaya silang Erich Sylvester at inilibing sa hukay at ginamit ang pangalan o ninakaw ang pangalang Erich Sylvester, nagamit-gamit niya para makapasok sa military, makakuha ng mga benepisyo, magamit niya yung perks ng pagiging US citizen niya. US citizen. Actually, never siya naging US citizen sa pangalan niya na Erwin Tulfo. Tandaan niyo yan, mga palangga. Never siya naging US citizen na Erwin Tulfo kasi hindi Erwin Tulfo ang pangalan niya sa passport. Erich Sylvester. Okay, now, saan ngayon papasok itong na to? Itong pinag-uusapan na yung co-warrant of petition, mga kababayan. So ngayon, ang ginawa niya, ito na nga, balikan muna natin yung yung para mas ma-internalize ninyo. Okay? Okay, balikan natin nung May 30, 2022. May 30, teka, guhitan ko lang to para makita niya. Okay. May 30, 2022, okay? Sabi ni Bangag, si Erich ang kanyang DSWD secretary. So, nang time, Amerikano pa, si Erich Sylvester. Sa paggamit niya ng pangalang Erich Sylvester, alam mo anong ginawa niya? Identity theft, yes. Ano ang ginawa ni Erich Sylvester? Siguro nag-isip-isip silang mag-asawa. Mag-asawa, pamilya. Ano kaya ang gagawin ko? Buguluhin ko kaya ang buhay ko? Sasabihin ko kaya sa US Embassy na hindi naman talaga ako si Erich Sylvester at ako si Erwin Tulfo? Or tatanggapin ko ang DSWD para makakamkam ako ng maraming pera? Sabi ni Roam Around Vlog, dual citizen si Erwin Tulfo. Hindi po siya dual citizen, palangga. Sasagutin ko, hindi siya dual citizen. Kasi unang-una, fraudster siya. Gumamit siya nga ng Erich Sylvester na pangalan. Ninakaw niya ang Erich Sylvester na pangalan na yon 4th 40 1991. For 30-something years. Diba? Kasi, okay. Now, tandaan ninyo, nung pinensyon ni Bangag na ikaw Erwin Tulfo, ikaw ang maging DSWD Secretary, May 30, 2022, gamit pa niya ang US passport niya pag nag-travel siya. Walang kaalam-alam ang milyon-milyong kababayan natin, kayo, na si Erwin Tulfo pala ay si Erich Sylvester. Okay? So, ang ginawa niya, dahil nag-isip-isip siya, ano kaya? Pupunta kaya ako sa US Embassy para sabihin ko na fraud ako o tatanggapin ko ang DSWD? So pinili niya ni Erich Sylvester o ni Erwin Tulfo na tanggapin ang DSWD kasi siguro kinalculate niya yung pension na makukuha niya dito sa Amerika using the Erich Sylvester at yung makukuha niya sa gobyerno ng Pilipinas. Sabi ni Bangag resign, that's greed. Exactly. Kasi kung nanahimik si Erwin Tulfo at nagtatago sa nakaw niyang identity na Erich Sylvester, hindi natin sana malalaman to. It just so happen na inappoint siya ni Bangag at kailangan niyang dumaan sa commission on appointment. Kaya kailangan questionin. Ako, question nila kung Marcoleta, yung kanyang pagkakakailanlan. So, ang ginawa ni Erich Sylvester, pumunta siya sa US Embassy noong June 27, 2022. 3 days bago
manumpa si Bangag. Kasi 'di ba, automatic 'yun eh. 'Di ba? Pag-appoint sa kanya nung pagpanumpa ni Bangag ni Marcos Jr., 'di ba? Hindi pwedeng manumpa si kailangan si Eric Silvestre ay maisabi niya na sa US Embassy na hindi siya si Eric Silvestre. Recorded po 'yan, mga kababayan. So kaya ang ginawa niya, ginawa ni Erwin Tulfo o Eric Silvestre Tulfo, pumunta sa US Embassy at siya ay inadmit niya. Ito ang balita, hindi balita, ito ang dokumento, mga kabalangga. Inadmit niya, okay, ito. Deliver the passport. Okay, inadmit niya, mga kababayan. Here we go, papakita natin. Ito, July, may pirma pa ito. June 27, ito yung pinapakita ko sa inyo. Nakita niyo ba yan? Okay. June 27. Okay, nakita niyo na. So nakalagay dito, the following items were received from Mr. Erwin Tulfo on June 27, 2022. Ano yung following item na yon? Ayan yung nasa baba. Okay? Ang nasa baba, original US passport under the name of Erich Sylvester Tulfo. The number 2, yung US Social Security card niya. So kaya pumunta 3 days. Kaya dapat talaga tumatanggal sa pwesto itong gunggong na ito. Okay? Na gusto pa niya akong pauwiin dyan para daw makatulong ako at gusto niya papatay ako ni Lisa Tanas. So yan, mga kababayan, documented yan. Ito yung pinaward talaga. Ito pinaward ko kay Toto Kausing na pwede niya magamit at yung iba pa. O tandaan niyo, tignan niyo yung timeline, ha? Kaya kailangan ko sabihin na May 30, inappoint siya ni Bangag, announcement pa lang kasi hindi pa siya officially appointed kasi June 30th pa nanumpa si Bangag. Nag-contemplate si Erwin Tulfo, aka Erich o fraudster Erich Sylvester, tatanggapin ko kaya ang alok ni Bangag? Para pagtanda ko, enjoy ko yung perks ng pagiging US citizen ko sa katauhan ni Erich Sylvester? Or pupunta ako sa embahada at sasabihin ko, ay, hindi ako si Erich Sylvester. So ito, mga kababayan. Okay, dito sa dokumento na ito, okay, ang ginamit niya ng pangalan, Erwin Teshiba Tulfo, na ipinanganak sa Leyte. Yan ang katotohanan. Kasi, ang press release niya, not press release, ang kasinungalingan niya na ipinanganak sa Hawaii noong 1965. Pero, ang katotohanan, 1963 pala siya ipinanganak sa Tacloban, Leyte. So, mga kababayan, okay, dun sa mga dokumento, itong mga dokumentong hinawakan ko, okay, balik tayo sa timeline, baka mawala ako. Okay? Balikan natin ang timeline. Okay. June 27, inadmit niya, sinorender niya ang social security card niya, yung kanyang passport sa US Embassy. Then, nung sinorender niya, mga kababayan, siya ay nagfa-function na, even though hindi siya na-confirm sa commission on appointment as DSWD secretary, di ba? Nagbidabidahan siya. Then, remember, nung first travel ni Bangag sa Amerika nung September 2022, kung saan sinapak siya ni Lisa Tanas, kasama si Erwin Tulfo doon. Sumama siya, pumunta siya ng Amerika. Okay, question ninyo. Ano ang ginamit ni Erich Sylvester na dokumento nung pumunta siya ng Amerika nung September 2022? Kasi sinorender nga niya nung June 27 yung kanyang ang tawag dito, yung kanyang US passport at kasama yung kanyang social SSS o Social Security Card. Okay? So ang ginawa niya, mga kababayan, ni Erich Sylvester ay nag-apply siya ng G2 visa. Okay? Para sa mga politikong pulpul. Alright? So ngayon, ang ginawa niya, dahil nga, di ba September yon, ang ginawa niya, nakasama pa rin siya sa Amerika. Pero under investigation pa nga, okay, iniimbestigahan ng US government yung kanyang pagiging fraudster.
Okay? Kaya naman, okay, tandaan niyo, binibigay ko sa inyo yung timeline. September, nakapag-travel pa si Erich Sylvester, mga kababayan. Okay? Gamit ang G2 visa. At dun sa G2 visa na yon, ang ginamit niya ng pangalan ay Erwin Tishiba Tulfo. Ito nga yung pangalan niya. G2 visa ang ginamit niya. Hindi na siya si Erich Sylvester kasi nga noong June 27, 2022 ay isinorender niya na sa US government ang kanyang US passport. Then, September, then the next month, October 11, October of 2022, October 11, 2022 ay tuluyan na nga, na binawi, na final decision na ng US Embassy, mga kababayan, na si Erich Sylvester Tulfo ay isang fraudster. At tuluyan na nga ni-revoke ang kanyang citizenship, mga kababayan. Here we go na, ipapakita na natin sa inyo. Okay? Ito na ang revoke, ito na ang you have to bring, So, ito na ngayon ang dokumento. Okay? Anong date to? October, ito yan yung date. October 11, ayan yung perma. 11th day, ayan, October, nakita nyo yan? Galing po yan sa US Embassy. Okay. So, dito, nakasulat dito ay, ayan ang sulat niya. Ayan ang sulat kamay ni Erwin Tulfo na siya dyan. Okay? Sabi dito sa dokumentong ito ay, Erwin Tulfo, acknowledge the receipt of my US passport revocation letter on October 11, 2022. Okay? Ngayon, may perma yan, witnessed by, may signature, printed name, Stephen Angel Smith, okay? Sa embassy, US Embassy ng Manila. Tapos nakalagay dito, okay. Meron siyang representante ay Josie Ray, personal delivered the passport revocation letter. Okay? Hindi, representative pa ng US Embassy ito. Personal delivered the passport revocation letter to Erwin Tulfo. Okay? To Erich S. Tulfo. Personal delivered the passport revocation letter to Erwin T. Tulfo. Okay? Erwin Tulfo to Erich S. Tulfo. And witness his signature on this receipt in the Manila, Philippines, October 11, 2022. So, ibig sabihin, mga kababayan, simula nung in-appoint siya ni Bangag, nung June 30, 2022, hanggang sa ma-revoke nung October 11, yung kanyang US passport, fraudster passport. Dahil hindi naman sa si Erich Sylvester ay siya ay ibig sabihin, even na sinurrender na noong June 27, 2022, siya pa rin ay hawak-hawak pa rin niya ang pagiging Erich Sylvester niya until October 11, 2022, mga kababayan. So, ang ibig sabihin, talagang low bender nga siya talaga. So, ang ibig sabihin, pwede itong magamit sa quo warranto petition na inihain nga ni Tuto Kausing, mga kababayan, at dapat talaga ito ay imbestigahan. Dahil mismo sa mga dokumentong ipinakita, hindi pwedeng magpaawa ka. Hindi pwedeng sabihin ni Erich Sylvester, di ba, yung nag-ano ako sa Amerika, nag-TNT ako for 10 years, chuchu. Hindi ka nag-jive yung kanyang mga kasinungalingan Di ba, nag-TNT daw, inaamin daw niya, nag-TNT siya, nagtutulak siya kung ano man, nag-janitor siya or whatever. Hindi kasi yan ang issue kung nag-TNT ka, or nagdulak ka ng namulot ka ng basura or something. Ang pinag-usapan dito, mga palangga, identity theft, fraudster, at ninakaw niya for 30-something years ang pangalang Erich Sylvester. Again, actually, dalawang bansa talaga yung niloloko niya. Pabalik-balik siya sa Pilipinas,
tumitira siya, pagpasok niya sa immigration ng Pilipinas, ang gamit niya, Erich Sylvester. Hindi naman Erwin Tulfo. Although, ulitin ko, hindi po niya ni-renounce ang citizenship niya. Hindi rin siya nag-take ng allegiance sa Amerika. Kasi nga, fraud, ninakaw niya yung birth certificate ni Erich Sylvester at in-apply niya sa USCIS para mabigyan siya ng US passport. Yun mga kababayan. So, hindi po pwedeng magpaawa siya na nag-TNT siya kasi kailangan niyang mabuhay, ganyan-ganyan. So, kaya nga, based dun sa investigation ng US Embassy, na tuluyan nang ni-revoke ang kanyang citizenship, mga kababayan, noong October 11, 2022. At inamin, okay, na talagang hindi siya ipinanganak sa Hawaii. Okay? At sinasabi dito ng US Embassy na you are not Erich Sylvester. You are Erwin Teshiba Tulfo na ipinanganak sa Tacloban, Leyte, hindi sa Hawaii. Okay? Kaya ulitin natin, ito ay fraud. Okay? Ito ay talagang pwedeng, number one. Okay? Yung paggamit nga niya nitong passport na ito at ang pagpasok na sa military, which is kinlaim niya, ito yung mga Toto Kausing, ito yung mga pwede mong points, mga grounds na pwedeng isalpak dyan sa Senate, Electoral Tribunal na yan, mga Toto Kausing. 'Di ba? Ito yung mga ginawa niya na paggamit niya ng passport ng US, then hindi siya pinanganak sa Hawaii as Erich Sylvester Tulfo kasi hindi naman siya si Erich Sylvester. Then, mga kababayan, yung pag-amin niya noong June 27 na hindi siya ipinanganak sa Hawaii kundi sa Tacloban, Leyte. At again, hindi siya si Erich Sylvester. At yung pag-surrender pa lang niya ng US passport niya at ng kanyang US Social Security card, malinaw yun na pwedeng magamit dito sa warrant of petition, mga kababayan, at ang mga dokumentong pirmado ng mga opisyal ng US Embassy. Ito yung mga pinakamahalaga Okay? Kasi yung kanina yung pinakita natin, statement na yun, galing yun sa kanya. Bibida niya sa kanyang sarili. Although ang nakita lang natin doon sa kanyang profile na sinabit niya sa Commission on Appointments, mga kababayan, hindi niya maipaliwanag na 60 million pesos na increase ng kanyang net worth na hindi nag-jive sa kanyang tax, mga palangga. Okay? So, hindi lang sa Amerika, even sa Pilipinas, mga palangga, yung ginawa niyang falsification of public documents. Okay? Then, ano pa? Yung, ano tawag dito? Yung hindi niya paggamit nga ng kanyang Philippine passport. Philippine passport. Paglabas-pasok niya sa bansa. Ang dami niyang grounds dito 'Di ba? Pwede talaga siya matanggal dyan sa kanyang pwesto. Kasi mga kababayan, kitang-kita naman kahit tayo pa mag-imbestiga bago yung Senate Electoral Tribunal na yan. Talagang fraud siya. Malinaw na at nagpapasalamat tayo again kay Toto Kausing dahil siya ay, matyaga dyan. I-follow nyo na rin si Toto Terador Kausing na matyaga dyan na nagpa-file. Kailangan natin ng mga taong, magtulong-tulong tayo. Kaya mga kababayan, hindi ako nagmamarites. Tignan nyo sunod-sunod, back-to-back yung ating revelation. Katulad na lamang yung kay Bonjing Remulla, yung tungkol sa kanyang leukemia na inulat natin kagabi. Dahil itong pinag-uulat natin dito, katotohanan, ang basihan natin, hindi chismis. Hindi ito ginawa ko lang, permado po ito ng government, ng US Embassy, government official, okay? Mga consular officers ito, ang pumirma. So, ang question ngayon, mga kababayan, dahil nga nirevoke na nga ng US Embassy, okay? Bakit, ang question nyo nung nakaraan, noong 2022, bakit inappoint pa rin si Erich Sylvester noon sa DSWD, di ba? Di ba nga? Kasi nga, above the law sila.
Walang pakialam si Bangag na kahit itong si Eric Sylvester, ginagago na siya o ginagago ang taong bayan kasi mahilig nga sila mag-bend the law. Okay? So mga kababayan, tignan natin kasi ang alam ko, 10 to 15 days upon receipt ni Eric Sylvester, itong final sa kanyang kuwaranto petition, mga kababayan. So talagang dapat itong kuwaranto petition na ito, mga palangga, ay suportahan natin si Toto Kosing at mag-ingay tayo. Kasi unlawful, fraudulent, fraudster talaga. Kasi kung makikita mo, at ngayon senador na si Eric Sylvester o si Erwin Tulfo. Di ba? Talagang hindi siya mag-meet, hindi niya mamimit yung requirements ng pagiging matinong tao o matinong politiko na sumusunod sa batas. Di ba? Sometimes you have to bend the law nga, sabi niya, di ba? Sometimes, kasi law bender nga siya. So, dito sa kuwaranto petition na ito, mga palangga, ni Tuto Kausing, sabi ko nga, kung ito ay gagawin lang ng tama, mga kababayan, ay matatanggal talaga siya sa kanyang pwesto dahil sa mga ibinakita nating ebidensya na permado ng US Embassy pag-revoke ng kanyang citizenship na ninakaw niya kay Eric Sylvester. Okay? Dahil sinabi niya dyan sa kanyang application letter na finorward niya, profile dun sa Committee on Appointments, mga palangga, na bilang US citizenship ay nag-serve siya sa military from 1988. So meaning, kung 1988 siya, nag-submit, kasi during that, alam niyo naman, ang batas ng mga bawat bansa ay nagbabago yan, nag-change. Pero noong 1988, baka ang pinresent niya lang sa US military base, noong nag-apply siya, ay falsifikadong birth certificate. Kaya nga, nilatag ko sa inyo yung history ng Hawaii na sobrang daming Pilipino doon. Ang laki na, di ba galing ako dyan ng birthday ko, ang laki, parang Pilipinas, na baka may nakausap siya sa social, not DSWD, no? Sa isang hospital, nakakilalang Pilipino, or ginawan siya ng birth certificate na real birth certificate, mga kababayan, real birth certificate, pero fraud pa rin. Ibig sabihin, pwede, kunyari, sa isang hospital na ipinanganak siya, ganyan-ganyan. Hindi natin alam kung anong ginawa ni Eric Sylvester. Sino si Eric Sylvester? Pinatay ba si Eric Sylvester? Kapatid ba niya sa labas? O hindi natin alam? Kaya sabi ko, itong kuwaranto petition, kung talagang ito ay titignan yung grounds ng ipinapakita natin, at itong mga dokumentong hawak ko from the US Embassy, mga kababayan, matatanggal siya talaga sa pwesto. Kasi sinungaling siya. Nagnakaw siya ng identity. Hindi siya ipinanganak sa Hawaii. Inamin niya na hindi siya ipinanganak sa Hawaii. Okay? Ang sabi dito sa ni-research natin, under Commonwealth Act number 63, a Filipino loses Philippine citizenship upon naturalization, a foreign country or oath of allegiance to another state, mga palangga, ay hindi, talagang ito ay pwedeng gamitin. Kasos nga sa case niya, okay, hindi siya nag-take ng oath. Hindi rin siya na-naturalized. Kasi nagpanggap nga siya na ipinanganak siya sa Hawaii. Okay? Hindi rin siya nag-reacquire ng Filipino citizenship. Kaya may nagtanong kanina, dual citizenship ba si Eric Sylvester or Erwin Tulfo? Hindi siya dual citizenship o dual citizen. Kasi mga palangga, hindi siya nag-reacquire. Kumbaga pinatay niya muna si Erwin Tulfo, legality, yung pangalan niyang Erwin Tulfo sa birth certificate, ginurgur niya muna yan. From 1988, nung nasa Hawaii niya muna, yung pangalang Erwin Tulfo sa birth certificate niya at nagnakaw siya ng Eric Sylvester sa Amerika until, yun nga, na inamin niya, pumunta sa US Embassy,
nung June 27, 2022 na yun nga, hindi ako si Erich Sylvester Tulfo. Ako si Erwin Tulfo na pinanganak sa Leyte. Hindi ako si Erich Sylvester na kiniklaim ko for 30-something years o from 1988 na ako ay Hawaiian born. Wala siyang ni-renounce na Philippine citizenship. Wala din siyang ni-reacquire. Kasi nga, pinatulog niya. Di ba? Gumamit siya ng fraudster name na Erich Sylvester. Yun, mga palangga. So, madami. Ito yung mga ebidensyang nilalatag natin. Ito ang pwede talagang magamit dyan sa warrant of petition niya. Kasi kinonfirm ng US Embassy Ngayon, eligible ba siya na mag-hold ng public office? Hindi. Kasi nagnakaw siya. Naging fraudster siya since 1988. Niloko niya ang gobyerno ng Amerika. At the same time, ang gobyerno ng Pilipinas. Dahil pinatay niya, not literal, ginurgur niya ang tunay niyang pagkatao. Hanggat nag-enjoy siya sa perks ng Amerika using that fraudster name. So perjury, falsification, ano pa? Kaya nga, itong petition nga ni Toto Kausing, dapat talagang tutukan natin ito dahil hindi po pwede, mga kababayan, ang ginagawa niya dahil sa simula pa lang, nagsisinungaling na siya. At talagang sobrang kasinungalingan, dapat yung kaniyang pagiging senador na yan ay ma-declare yan ng null and void. O yan ay ma-disqualify siya dahil permanently, kasi criminal yan. Diba? Criminal yang ginagawa niya. Perjury or falsification of documents. What else? Violation of RA 6713, Code of Conduct and Ethical Standards of Public Official. Violation of RA 9225. Hindi siya ano dito. Hindi pala siya pwede dito kasi hindi nga siya nag-reacquire 'Di ba? Hindi siya nag-reacquire. But anyway, mga kababayan, dapat isoli ni Erich Sylvester actually. Alam mo, I don't know kasi hindi ko alam kung ano ang maybe I will mag-file ako ng FOA, a Freedom of Information kung ano na nangyari sa case kasi pwedeng ipabalik, hindi pwede. Dapat ipasole kay Erich Sylvester yung mga nakuha niyang pera dito sa Amerika. Yung mga benepisyo na nakuha niya from the military or something. Kasi alam ko, tinimbang-timbang niya ni Erich Sylvester. Kasi may mga kilala tayong military. Sabi ko, tinanong ko yung friend ko, magkano ba ang pension ng mga military? Sabi niya, mga pag 20 years in service, depende sa posisyon mo. So medyo parang pinakamababa, 2,500 to 3,000 US dollars. Pero magmataas sa posisyon mo, nung bago ka nag-serve ka sa military, it can go up to 5,000, 10,000 US dollars, o more than that, di ba? Inisip niya, tinimbang niya yun Nung na-point siya, di ba, kukunin ko ba yung pension ko sa military? Or magpapa-appoint na lang ako kay Bangag at magnakaw na lang ako ng magnakaw para marami akong pera. Greed nga ang punot dulo dito, mga kababayan. So, ang ating dito, ang ipupush ni Toto Kausing dito, mga palangga, yun nga, yung October 11, na finally o officially ni-revoke ng US Embassy ang kanyang passport na Erich Sylvester fraudster. Then June 27, 2022, ito na sinurrender niya, na permado niya ang kanyang US passport na ninakaw niya again na Erich Sylvester, mga kababayan, okay, just 3 days before, mga kababayan, before na manumpa si Bangag at maging ganap na ngang DSWD secretary nung time na yon, 'di ba? Si Erwin Tulfo or fraudster Erich Sylvester. So malinaw, mga kababayan, na ang ginawa ni Erwin Tulfo ay talagang labag sa batas. Sobrang labag sa batas at dapat matulad siya ni
Chief Justice Sereno. Ngayon ang question, gaano ba tayo katagal mag-antay dito kapag ito'y na-file na? Kailan ba siya sasagot? Kasi sasagutin niya yan eh. Sasagutin ni Sylvester yung mga inakusa sa kanya at itong mga dokumentong ito na i-forward ko kay Toto at kung ano pa ang i-forward niya, maliban pa rin dahil sila according to him, may mga iba pang mga forward si Toto Kausing sa Senate Electoral Tribunal. So ngayon, mga palangga, sasagutin niya ito ng like within 15 days. Okay? For sure, napadala na siya ng summon. Then, ang oral arguments or submission ng mga evidence, 1 to 3 months pala yan. So dapat, okay, 1 to 3 months. Then, ang decision and promulgation, 2 to 3 months din. Then, all in all, like 6 months or maybe aabot sa 1 year kapag ito'y napatunayan na siya ay dapat tanggalin sa pagiging fraudster niya, mga palangga, ay tatanggalin siya. So, magbilang tayo kung July yan, by next year, kung hindi ibibend ng law, ang law, mga kababayan, goodbye, Rich Sylvester. At perpetually, forever, na hindi na siya dapat makatakbo. At talagang hindi dapat, hindi na siya dapat pwedeng pumasok sa politika. Dahil sinungaling siya, magnanakaw, Diyos ko po, kitang-kita naman. Na low bender talaga siya. Lahat sila actually low bender. Kasi di ba, kung balikan natin, even yung yung asawa ni Tony Gonzaga, na si Paul Soriano, yan, natural born citizen, born in Glendale, California. Inappoint din niya ni Bangag. Di ba? Dapat nga ma-impeach si Bangag. Dapat may mag-file ng impeachment kay Bangag. Dahil dito, unang-una ang pag-appoint niya kay Erwin Tulfo, kay Eric Sylvester. Then ang pag-appoint niya sa asawa ni Tony Gonzaga na si Paul Soriano. Natural, yun, totoong natural born citizen. Nasa dokumento talaga niya. Si Eric Sylvester naman, born sa pag-fraudster name niya. Ang daming, kung mayroon ma-impeach dito, mga kababayan, si Bangag ang dapat ma-impeach. Hindi si Inday Sara. So nakakata ninyo, ganito halos lahat ng in-expose natin dito. Ang pag-expose natin, lahat ng mga tulong, galit na galit sa akin, di ba? In-expose ko, si Rafi Tulfo, yung connection niya kay Kumar. Ako nag-expose yan. Din yung anak niya recently na tumutughong ng alak ng hayop na yon, $73,000 for one night, then another 40,000, total of 6 million pesos sa paglustay lang ng pera gamit ang kanilang mga kapritsyo. So mga kababayan, ganito kalala. Okay? Ang problema, sabi ni Mary Jean, ang problema if matanggal si Tulfo din ang number 13. Yung kapatid, di ba? Well, kung, I don't know, yan ba ang susundin ng, I'm not sure kung yan. Let's say, for example, kung yung susunod, si Tulfo din, as long as siya, ang next doon, at doon naman, di ba? Ayun ang nakalagay sa saligang batas, mga palangga, wala tayong magagawa dyan. We have to follow the law, kahit ayaw natin sa mga Tulfo. Pero kailangan lang maitupad ang batas dito sa ginagawa o sa ginawa ni Erich Sylvester Tulfo na bumili pa nga ng 2 milyon, almost 2 million na bahay dito. Cash yun ha. Yun ang hindi niya maipaliwanag. So illegal talaga. Okay? Ganyan, okay? Ganyan ang niloklok ni Amy Libag, sabi ni Russell Aesthetic. Well, okay. Sana bumaba na si Bangag. Maawa naman siya sa Pilipinas. Di ba ngayon, nasa biyahe na naman ang Julol. Okay? Kung sino man ang susunod, well, alam naman natin, nagkaroon talaga ng daya ng halalan, mga kababayan. So, ito na yun. So, kumusta ka naman? Imagine mo, awayin niya ako, galit na galit siya sa akin. Ay, Marlica, yung antipara mo, ganito, ganyan, ibenta mo na lang. Pati antipara ko, punyeta ka. Ikaw nga, bumili ng 2 million, almost $2 million na property. Cash pa. Di ba?
Then itong mga fraudster mo, alam mo, ito yung mga sagot ng mga taong nasusukol na, mga kababayan. Sukol na sila eh. So kaya talagang gano'n. Ano ba natin? Then let's talk about I think naintindihan nyo naman na yon, di ba? Naintindihan nyo na yung patungkol dito sa kay Eric Sylvester. Kasi recap na lang ito eh. At least, umuusad tayo. Kahit umuusad, at I hope, umuusad, sana talaga mawala na yan si Bangag Jr., mga kababayan. Now what, mga kababayan? Ano pa ang mga bagong chika boom boom ngayon? Alright? Okay. May pinost si Cathy, si Cathy Binag, mamahalin daw yung antipara ko. Akala niya lang mamahalin. Ito, hindi naman ito masyado mahal. Mura lang to. Yung iba, yes, totoo. Alright? Just wait a second. Okay, now, mga kababayan, okay? Actually, sinabi ko na to sa inyo eh. Okay? Wala talagang katapusan ang ating problema sa Pilipinas. Dahil nga, itong in-expose natin to, binanggit ko na rin to sa inyo, yung tungkol dito sa pag-hire nila ng trolls. Okay? Yung troll na kung saan, yung care program orientation, mayroon na naman noong August 2025, okay? Yung pinost ni Cathy. Okay? Dahil lang. Now, mga kababayan, ito yung pinost ni Cathy Binag. Okay? Diyan sa kanyang Facebook page. Nabanggit ko na rin ito before sa inyo. Even si Paulo Henry Marcoleta, si Kong Paulo Marcoleta, anak ni Marcoleta, like yesterday, may post din siya na the care program was also offered, sabi niya, according to him, yan yung post niya. Paulo Marcoleta, the care program was also offered to my office this 20th Congress but I did not avail of it. Ito yung programa na gagawin kang consultant sa House pero ang trabaho mo ay magkomento ka ng magaganda sa social media accounts ng gobyerno. Kapag humantong ka na sa puntong kailangan mo nang magbayad ng mga tao para may masabing maganda tungkol sa gobyerno, malaki na talaga ang problema ng pamahalaang ito. So ano ito mga kababayan? Okay. So dito sa post ni Cathy, mga palangga, ito yung kada congressman ay pinayagan, panahon pa ito ni Tambaloslos, na kumuha ng 50 consultants. Ang tawag nila, 50 consultants sa ilalim ng care program. Inallow, okay, ng Speaker of the House back in 19th Congress and now, ngayon sa 20th Congress, na kumuha ng 50 na consultant ang tawag, pero trolls ito. Kaya you compute it na kung mayroong 300 na kongresista o mga tongresista, ibig sabihin mga palangga, okay? Kung 15,000 ang sweldo ng bawat consultant, tsaka ginawa nito prior sa election. Di ba sinabi din natin to, di ba? Prior sa election. Pero ngayon, ginagawa na naman sila sa 20th Congress. So, mga kababayan, kung 15,000, kasi 15,000 daw ang pinakamababa based on this document na pinaward din sa atin ni Cathy Binag, which is pinost niya. Kung 15,000 ang allowance per month ng bawat troll account o tinatawag nilang consultant, mga kababayan, meaning, aabot sa 225 million every month ang nilulustay ng Congress. Tandaan nyo, 225 million ang nilulustay doon sa mga consultant o trolls nila para mag-comment sa what? Sa mga ahensya ng gobyerno, katulad ni Bangag at tulad ng mga kongresista, 50 katao yung trolls, yung consultant na hinahire, kada kongresista. At ito'y pera ninyo. Then, ibig sabihin, mga palangga, within 6 months, based dito sa computation na nirelease na rin ni Cathy,
aabot sa 1.35 billion pesos sa loob lamang ng 6 months at renewable pa yung contract. Imagine mo sa troll pa lang ng Bangag administration, within 6 months ay gumagastos sila sa 1.35 billion para lang mag-comment ng papuri sa butod, sa mudlo, sa addictus na Marcos Jr. Ito ang larawan ng bayan natin na kailangan ninyong manindigan. Okay? So ginagamit nila yung salitang consultant na in other words, consultant ay trolls. Troll account, ay mga troll, gumagawa ng troll account, mga troll, my God, mga palangga. 225 million every month. Then kung isang taon, ilang taon na ba yan si Bangag? Ilang bilyon ang nilustay nila dito sa mga trolls. Maliban pa sa kanilang mga ensibada vloggers, maliban pa sa kanilang Team Alpotera. Consultant trolls, sabi nga ni Beautiful Life. Diba? So, anong ginagawa ng mga ito? Para what? I-manipulate ang utak, ang mga netizens na, ang ganda ng mga papuri sa gobyerno, di ba? Na ganito, si Bangag, si Tambaloslos, ganito, ganyan, ganon. So, minamanipulate nila, okay, ang social media. Gamit ang pondo ng bayan, mga palangga, mag-comment para maniwala kayo na ang gobyerno ni Bangag ay maganda ang ginagawa. Pero ang katotohanan, etong mga nagko-comment ay bayad ninyo, pera ng bayan, at nagtatago sa title na consultant, pero sila ay mga trolls. At fake news ang pinapakalat nila. Fake news ang kino-comment nila. Minamanipulate nila ang naratibo sa social media. Kaya naman yung iba nating mga palangga, ating mga kababayan, ay what? Naloloko. Kaya dapat muli, imbestigahan na naman itong issue na ito, mga kababayan. Tignan nga natin to. Okay? Yeah, nagbabiral lang yan. Sinanda pinost ni Kathy. Ayan, ito yun eh. Okay? Ano sabi dito? Ang sabi nila, care program orientation. Rationale. Ano yung rationale nila? Professionalized district operations. Deploy congressional district support staff. Equip with necessary skills, tools, and orientation to assist in administrative work, digital management, social services, and legislative support. Etchos. Ano yung eligibility ng trolls nila? Ito Wag na wag kayo mag-apply ng pagiging troll, mga kababayan. Maghanap kayo ng trabahong matino, hindi para maging troll. Kasi kasama kayo sa pagsira sa sira sa buhay natin, buhay niyo dyan sa Pilipinas. Ang sabi dito, must be literate. Okay? Strict with educational attainment in technologically adept, consultants have digital tasks and have to navigate an online monitoring platform for accountability. Monitoring sa online. Mag-troll. Minimum second-year college student o to college graduate. Must be trusted by House member. Kailangan may tiwala lang ang yung kongresista. Well, syempre, ang i-recruit niya, yung mga kakilala niya. Diba? Then, government employees, contractual, appointed, elected, or anyone under government service are not eligible. Okay? So, hindi mo kailangan ng civil service. Kailangan mo lang ng maging troll, mga palangga. At tingnan mo ang edad, 18 to 59 years old. Magtataka ka, di ba? Sa atin, may age discrimination. Na pagtungtong mo ng 40, hirap na hirap ka na makakuha ng trabaho. But only dito sa Congress, sa trolls hanggang 59 years old. Pero sa mga, like mga fast food, kailangan with pleasing personality, chuchu-chuchu, kailangan may alindog, may ganyan, di ba? Discrimination ka, ganun. Pero dito sa House of Representatives, 18 to 59 years old, pwede ka nilang tanggapin para maging troll at mag-start ka ng 15,000 na salary.